Sobrang ganda ng laban na 'to. Magkalaban po si Grandmaster Magnus Carlsen at Grandmaster Abdo Satorov sa ginagawa po na Freestyle Chess Grand Slam Tour Paris League. Random po yan eh. So, ginawa po ito dahil sabi nila, karamihan daw ngayon, pagalingan na lang sa pag-aaral ng opening, nawawala na daw po yung kanilang creativity. Pero tingnan nyo po ito pong freestyle, labo-labo yung posisyon ng pyesa. Yung rook lang yung tama sa posisyon yan, tingnan nyo. Ito, mali-mali na yan. Wala na po sa tamang hulog yung mga pyesa na yan. Ang rules po nito, chess pa rin. Pero labo-labo lang yung pyesa. Ngayon, makikita natin yung creativity nila kasi walang home preparation ito eh. Talagang kapaan lang anong dapat mong gawin. Palaliman ng understanding sa larong chess. Ano nangyari ito? Sobrang tindi kasi. Tinira po ni Magnus F4. Ito naman pong si Abdo Satorov nag-F6. Grabe Tumira po ng D4. Kumukontrol na ng gitna. Nag-D5 naman si Abdo Satorov na sinagot po ng E4. Napakatindi ng E4. Kumukontrol agad ng gitna. Pagka E4 po, kinapture yan, binawi ng reyna, and then tinempuhan ng kabayo, parang center counter, no? Pero kakaiba eh. Umatras yan sa may E2 kasi inatake, tapos C6 lang. Ito pong si Abdo Satorov, para saan? Gusto niya pong ilabas yung bishop, and then magkakasling yan. At ang ginawa po ni Magnus, nag-C3, solid na dumipensa para din ma-open up yung bishop. Nag-bishop C7 na nga, nag-knight G3 develop, and then, castling. Tingnan niyo po yung castling nila, parang castling din sa chess na queen side, diba? Do iba yung posisyon ng king dyan. Ang ginawa naman po ni Magnus, knight develop lang. Nag-bishop C4, pinin yung kabayo, na kung saan, tinirahan na ng bishop C2. Baka gusto mag-castling ni Magnus. Pagka bishop C2, nag-E6 lang si Abdo Satorov na sinagot ni Magnus ng B3, hitting the bishop. Parang ang mangyayari po sa bishop na yun pasado po ata ipalit, no? Kasi pag inatras mo dito, makukulong. Kahit pumunta ka doon, pagka C4, walang silbi. Kaya tingin ko kakapture na yan Pero iba ginawa ni Abdo Hindi niya kinain. Ang ginawa niya po is nag-knight P5. Libre yung bishop pero may play dito. Yari po yung reyna. Kaya dumipensa queen E2. Pagka queen E2, bishop A5 naman yung tinira. Matindi. Talagang binibigay pero may capture po sa C3. At ito, dito ka bilib kay Magnus, no? Ang laban po nila 10 minutes lang with 10 seconds increment. Grabe talaga understanding ni Magnus. Tingnan niyo po kinain niya lang yung bishop. Tapos, nag-bishop takes yan, of course. At ang iniisip ko dito, siguro pupunta siya dito, pagka takes, capture. Yan siguro yung nilalaban ni Magnus. Ang problema po niyan, medyo alanganin yung king Medyo alanganin po. Hindi ko sure kung pwedeng kainin. Pwede po atang kainin or pwede dito, later on, no? Kaso, hindi yun yung iniisip ni Magnus. Malayo sa ina-analyze ko na Queen C1. Ang tinira po kasi ni Magnus, kinain lang. Hindi nagustuhan ng engine Pero ibalik natin Ang tamang tira na po kasi is Queen E2 or even Queen C1. Yan. So 2 pieces for a rook. Pero kinapture lang ito ni Magnus. Ibang level ang plano dito ni Magnus. Bakit? Ang gusto niya, bishop takes dito. Of course, kakainin yung reyna. Pagka takes, 3 minor pieces kapalit ng reyna. So, ang kapalit po, 2 bishop, 1 kabayo, in exchange of queen. Grabe, no? Anong nangyari? Nag-king B8 lang yan Ang tanong, bakit hindi kaya kinain ito? Pag kinapture po kasi natatakot siya sa ganito, tapos mabubuksan, maaatake. King B8 lang. Tinakbo na po agad yung kanyang king sa safety. Nag-rook naman po sa may E1, lumipat dito aatake si Magnus. Na sinagot ng knight F7, kailangan makahabol sa development. Tapos nag-bishop lang po doon yun. Talagang pre-pressure rin ng husto. Yung pawn sa may E6. Anyway, C5 po yan Para saan yung C5? Para at least mabuksan. Plus, may capture doon sa may B5. Na sinagot lang po
ng knight takes yan eh. Pagka knight takes, kinapture na mga po yung b5, nagkaroon na knight takes e6. Pero lahat naman po yan ay pwersado kasi yung e6 hindi naman po talaga madepensa na. Pagka knight takes po, sa may e6 hitting the rooks, ang ginawa, queen b4 check na tumakbo lang sa may d1. Tumira po ng knight d6 develop, tapos kinapture ni Magnus yung kanyang tore. Of course, binawi. At ang ending, ano nakapalit ng reyna? Dami na. 2 bishop sa tore. Kaya ito daw po ay lamang kay Magnus, no? Anyway, ang tinira po ni Magnus, bishop lang po sa e3 para makadevelop. Tinirahan lang po ng a5, plano mag-a4. Tumira lang ng king move, nananakbo yung king. Tinuloy na po yung a4, sabay takbo lang sa may e6. Pagtakbo sa e6, tumalon yung kabayo. Hitting the pawn on d4 na tinulak lang. Pagkatulak, chumek. Tumakbo na naman yung king. Grabe si Magnus, so lakas ng loob. Binigay niya 3 pyesa kahit nasa gitna yung king niya. Anyway, pagkatira po niyan, kinapture yung a2. At least, merong pass pawn. Kaso pagka queen takes a2, knight lang po ang ginawa. Bakit? May idea po siguro. Pwede siya dito. And then knight e7. Tumira po ng g5 para mabuksan yung f-file. Pag kinain mo yan, napakagandang tulong niya, no? Magagamit yung tore. Pero syempre, tinirahan lang ng knight c5, sa'yo na yan. Hindi ko kakainin yan. Kaya nag-rook d8 yan. And after rook d8, nag-rook lang sa a1 hitting the queen. Tumakbo sa c4. Nag-rook lang po sa c1 hitting the queen again. Na hinarangan ng kabayo. Pagkaharang ng kabayo, kinapture lang ni Magnus. Ayaw tumigil sa kakasacrifice ni Magnus, ha? Grabe. Bakit niya kinain? Kasi pagka-takes, kinain lang ulit. Aba, ibig sabihin, ineliminate niya lang yung mga nakasagabal na pyesa. Ang matindi dyan, pag kinapture ito later on, no? Ang matindi dyan, later on ito, no? Mamaya kakainin yan eh. Tapos, pag nawala na sa pin, basta makacheck lang yung bishop sa diagonal na to, mate. Grabe, no? At may mga matinding check pa nga eh. Anyway, ano ang ginawa? Nag-g4 check. Ayaw, para hindi mabuksan. No? Siyempre, kakainin lang po yan ng bishop and then nag-rook takes. At least bumagsak yung pass mo na malakas sa gitna. Kaso, may knight check eh. At pagka knight check, tumira po noon, may knight lang po sa may b6 na kung saan na-atake yung tore, may threat pa na rook c4. Kaya po napilitan niya ng rook c5. Ayun. Napakaganda ng rook c5. Oh. Hindi mo kasi makain eh. So, ibig sabihin, hindi ka makaganon kasi depensado. Pero sabi ni Magnus, wala akong pake. Rook c4. Brilliant move. Na grabe po ang binibigay. Bakit? Natapos na po ang laban dyan sa kadahilanan na pag kinapture pala yan, knight d5, tatakbo yung king, capture lang, capture ka lang din, and this endgame is completely winning na. Bakit? Pero bishop na po yan. Ang gagawin lang po niyan dito, ganun. O, tapos tulak, papabagsakin yung mga pawn, ang bilis ng pass pawn. Ito pong pass pawn na to, walang gagawin niya kasi ang daling isacrifice mong isa sa bishop dyan. Pero yung tore niya, hindi niya maisasacrifice basta-basta kasi mauubusan siya ng material, losing agad. Kaya sa pagkakataong yan, hindi ko sure kung nag-resign yan o naubusan ng oras, pero losing na din naman after ng tira ni Magnus na rook c4 dito eh. At ano ang naging standing? Ito po, yan po ang official setup ng freestyle. Kaya lang, hindi ko ginagamit. Maganda sana, kaso yung kulay ng board, masagwa, masakit sa mata eh. Anyway, ang champion po ay dalawa. Tie po sila ni Magnus at Nepo. Si Nepo po ang number 1 dito, baka lamang po siya sa tiebreak. Grabe yung performance si Nepo eh. Siya nga po yung best game. Second, si Magnus with 8.510. At si MBL Arjun Erigaisi Noderbeck, Hikaru, Vincent Kamer, Fabiano Caruana, at ang matindi, laglag yung 3 Indian. Ayan o, Pragnananda, Gukesh, saka Bidit. Richard Laporte, laglag din. So, ibig sabihin, ang pasok sa top 8, yan o. Ayan yung mga pasok sa top 8. Grabe mga Indian, no? Hirap sila sa random chess, no? Si Arjun lang talaga magaling sa random, eh. Puro champion ginawa nito nung nakaraan, eh. Malupit si Arjun, eh, no?
Anyway, yan po ang mangyayari. So, mapupunta po sa knockout bracket yung top 8. Tapos yung remaining naman, maglalaban-laban lang sila para sa 9th place to 12th place. Anyway, muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Abangan nyo po yung mga susunod na video. Hanggang sa muling pagkikita. Salamat po sa suporta. God bless po. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.